Ayon po rito sa 24 Oras at sa Inquirer, Senator Bato de la Rosa itinuturing ng NBI na armed and dangerous. Yan. Ayon po sa Inquirer, under existing protocols as the National Bureau of Investigation tries to locate the senator to serve the arrest warrant issued by International Criminal Court. Yan, siya raw po ay armed and presumed to be armed and dangerous. This was matibag sa response when asked if the agency already considers De La Rosa as armed and dangerous. Okay. Hindi po ako sanay sa protocol, hindi naman ako naging pulis eh. Ang ibig po bang sabihin 'pag tinuring ninyong armed and dangerous si Bato de la Rosa talagang ang pagdakip po sa kanya, nanlaban, gano'n po ba? Gagamitin niyo po ba sa kanya yung salitang nanlaban? Hindi ba 'yan yung ayaw ninyo? Simple lang naman po, pati po si Bato de la Rosa, pati po lahat ng kakampi ni Bato, wala naman pong sinasabi na tumakas sa batas. Batas ng Pilipinas lang po. Magsampa, ba't po ba ayaw ninyo magsampa? O ako hulaan ko kung bakit ayaw ninyo. Kung ayaw po ninyo magsampa dito, kasi po legal ang ginawa ni Bato. Bilang PNP chief, sumunod po siya sa atas ng nakakataas sa kanya, presidente ng Pilipinas. Sinunod ni Bato. Ano ang utos ng presidente ng Pilipinas? Mag-conduct tayo ng war on drugs. Taliwas po sa mga binabanggit ninyo. Sana alam to ng international community. Mayroon po kami ritong 120 million na Pilipino. Okay. Ang sumuko po sa Tokhan, milyon. Milyon po ang kinatok. Kasi alam po, sa totoo lang, nakausap ko yung barangay captain, isang barangay captain, kasagsagan ng Tokhang. Kabado sila kasi kilala nila lahat. Ang mga barangay captain, kilala nila mga adik sa lugar nila. Kilala nila mga pusher. Yung mga small time, ha. Sila nakalantad eh. Kasama sila. Kaya alam niyo po, totoo. Totoo po yung war on drugs. Hindi po yan kunwa-kunwari yan na nakakahuli ng sangkatutak na lumalangoy na droga, nakalutang sa dagat. Lumalangoy lang sila tapos huhulihin sila ng mga pulis. Walang tao, wala lahat. Yung totoo pong war on drugs, Tokhang. Eto si Tabingi, mali yung pag-intindi mo, Tabingi, congressman ka pa naman. Ang ibig sabihin ng Tokhang, kakatukin mo para ayain mo magbago. Napakaganda pong proyekto, di po ba? Masama ba yun? Ginawa ni Bato, sumunod doon? Kung totoo po na putok ng putok, baril lang ng baril, yung gustong ipaliwanag ni Maria Ressa, si Maria Ressa pakana niyan. Gusto niya sabihin na parang war zone daw ang Pilipinas eh. War zone, 120 million po ang tao sa Pilipinas. O palagay ng 100 million. Ilang porsyento po ang namatay sa war on drugs? Hindi po ganyan ng para mapunta kayo sa international community. Million po. If you are listening, international community, international human rights, we have millions who surrendered in Tokhang. Only 1,000 supposedly killed in war on drugs. Pero hindi po exclusive to. Na gobyerno yung kumitil diyan sa mga yan. Tumahimik po ang bansa namin. Dahil diyan sa war on drugs na yan. At dahil matagumpay ang war on drugs, kinasuhan yung presidente namin, kinasuhan tong kanyang PNP chief.
palibhasa dun sa lugar nila sa Netherlands. Alam niyo po ba dinadayo yang Amsterdam, yan pong hindi ko alam kung yan yung capital ng Netherlands. Dinadayo po yan, ang tourist po diyan, attraction diyan sa Amsterdam, ang pinaka-tourist attraction nila droga. Papaanong ang magpapasya, yan po yung sinasabi natin, pagkakaiba ng kultura, iba yung kultura dun, eh. Attraction nila, droga. May mga restaurant makaka-order ka ng droga. Imaginin po ninyo yun, tapos sila magpapasya ng war on drugs na ginawa dito sa Pilipinas. Kaya negative kaagad yung war on drugs sa kanila, ang tingin nila, ito ay, against humanity. Kasi sa kanila, tourist attraction nga nila yung droga, eh. Hindi nila nakikita na masama ang droga. In fact, hay naku. Kaya po dapat litisin dito sa Pilipinas, kasi dito sa Pilipinas, alam po na yung war on drugs ay legal. Legal na utos po yan. Kawawa po, may susunod pa raw si Bongo, si Albayalde at iba pa. Putya kung ganyan lang kadali manghuli ng mga tao papunta ng ICC, kasuhan na lang nila lahat ng mga puwede nilang makalaban sa pulitika. Iugnay lang nila sa droga, iugnay lang nila sa war on drugs na yan. Kawawa po tayo riyan. Kawawa po ang mamamayang Pilipino sa pinaggagawa ng mga yan. Hindi po ba? Ating